ka-GP Natics, mga kababayan, dito ay lalabas din po yung mga sikreto hinggil po sa mga DPWH na ibinulgar ni Congressman Leandro Libiste, mga ka-GP Natics, na kung saan po binabanggit bogus lang pala ang mga bidding sa DPWH. Ang nagbibigay po ng kontrata o nagbibigay po ng mga proyekto ay ang mga congressman dito po sa mga contractors at mga district engineers. At meron silang tinatawag na SOP, mga ka-GP Natics. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Leandro Libiste sa pagkakahuli po ng isang engineer na handa po na mag-bribe sa kanya at mga kasama nito, mga kababayan. Diyos ko, Villanueva. Ito ha, mga kababayan, ito magko-corroborate po ito doon sa sinasabi kanina na si Villanueva ang nagbibigay ng proyekto sa kanila. Engineer. Oh. Engineer. Bakit ba may medal ng 3 million? Oo. Yes, tama. Scripted na yung mga bidding. Alam na kaagad, mga kababayan. Engineer. Bilisan ko lang ng konti to Ay, sorry. Later na interview. Wala na ba? Tama na. Okay na yan. Ngayong araw, Tuesday. Ryan Castillo. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calado para sa direct bribery, corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Okay. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na Ryan, wag kang mag-plad. 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks mula sa proyekto ng DPWH na nakala SOP kickbacks, mga kababayan. Pero elaborate mamaya ni Kong Leandro. Para sa congressman ng unang distrito ng Batangas taon-taon. Ayon sa aking sworn statement, sinabi sa akin ni DE na gusto ng mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. Grabe, mayayaman. Sa akin ni DE, natutuwa daw ang mga kontraktor sa mga programa ko para sa edukasyon. Kaya gustong-gusto nilang magpadala daw sa akin ng suporta. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng initial na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Grabe. Tapos yung sa akin ni DE ang sistema sa pa-award ng mga proyekto sa distrito ng Batangas. Ayon sa aking sworn statement, hindi nagkakaroon ng tunay na mga bidding sa DPWH projects sa unang distrito. Agoy, mga kababayan, hindi raw nagkakaroon ng tunay na bidding doon sa first district sa Batangas. Ibig sabihin, pichi-pichi lang. Ibig sabihin, moro-moro lang, mga kababayan. Talagang scripted, sabi nga ni Sir Odile noon. Kaya pala siguro, mga kababayan, talagang nakaset up na ang lahat. Kunwari, mag-bidding tayo ha. Para hindi tayo, tawag dito, para hindi tayo mahuli. Baka mamaya
syempre, ma-question tayo pagdating sa mga ganyan. Kailangan may makita, kunwari may nagbidding. Ng Batangas. Pinipili lang daw ng congressman ang contractor Okay. na nagbibigay ng SOP. Congressman! Pinangalanan din ni DE sa akin Oo. ang mga pinakamalalaking mga contractor sa unang distrito ng Batangas. Mga kababayan, congressman, syempre, kung may congressman, may senador. Diba? Hindi lang natatapos na congressman ang tawag dito ang pumipili ng kanilang kontraktor. Syempre, pumipili din dyan, kasama rin ang mga senador. Diba? Oh. Batangas, kung sino ang mga taong nagpasok at pumipili sa kanila Michael para Pangan manalo sa bidding noong panahon ng dating congressman. Kung nag-agree ako kay DE, ngayong linggo ay inimit na sana namin ang mga kontraktor at makakapagbigay na po sila ng milyon-milyong pisong DPWH kickbacks mula sa 2025 projects na na-award na sa kanila. Dako, kung ako kay Kong Leandro Libiste, mga kababayan, ginawa niya sana yung nag-trap siya ng nag-trap siya ng video, mga kababayan. Kunwari tinanggap niya, 'di ba? Para lumabas kung sino pa yung mga iba dito, pero okay lang din yung ginawa niya kasi gagamitin ata na witness ngayon itong si Calalo. Sa loob ng 3 taon, aabot po siguro sa mahigit 1 billion pesos ang DPWH project kickbacks na nakalaan para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Kaya po, binabanggit na mayroong ibang mga tao na mas may kasalanan kaysa sa mga district engineer. Naniniwala rin po ako na ang taong nakakaalam tungkol sa mga mas malaking di umano'y korupsyon sa mga proyekto ng DPWH ay walang iba kundi ang ating district engineer. Kaya ang isang wish ko lang po ay mabuksan ang isip ng ating district engineer, Abelardo Calalo, at ang ibang mga kasulukuyang at dating empleyado ng DPWH o mga kontraktor na maging state witness para sama-sama nating mapanagot ang mga taong talagang nakinabang sa sistema ng korupsyon sa mga DPWH projects. Dahil kailanman ay hindi ako tatanggap ng... Sabi ni Northern Kumot, naka-pilgulps kasi yan pag may bidding, naka-record. Kaya kunwari na lang, may bidding, formality na lang yung present nila. Okay, so tama nga, scripted na. Napag-usapan na ito sa labas. So, kailangan nila, may record lang silang dapat ipakita para pag na-question sila, mga kababayan, ito, nagbidding kami, totoo na nagbidding kami. Pero ang totoo, scripted na yon, tapos na talaga yon, formality na lang yung pinag-uusapan doon. Alam na nila kung kanino i-award yung bidding na yon. Kickbacks. Wala akong pag-aatubili na ipaglaban na ang lahat ng mga proyekto sa unang distrito ng Batangas ay dapat gawin ng tama. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang pagpapa-audit sa lahat ng DPWH projects sa unang distrito sa abot ng ating makakaya, hindi lamang sa mga flood control projects, at isusulong natin ang pagsasaayos ng mga mali at depektibong gawa ng walang dagdag na gastos sa gobyerno. Sir, have you talked to Engineer Calalo regarding your... Ibig sabihin, nasanay na talaga, mga kababayan, sa mga nagdaang kongresista, etong mga contractors na to. As I've said kahapon, mga kababayan, di ba binabanggit ko yung palabas ni FPJ sa butas ng karayom? Sabi nilang ganon, mas matagal nga yung sa'yo yung dating nakaupo dito. Di ba? Yung dating hepe dito, mas mataas ang posisyon, tapos ikaw bago lang. 'Di ba? So dapat mas malaki ang aasahan namin sa iyo. Kung 'yun nga tuta namin, dapat mas maging tuta ka namin kaysa sa kanya. 'Di ba? Parang ganito yung ginawa nila kaya Congressman na Libiste, mga kababayan. Hindi nila alam itong kongresista na to ay ayaw ng korupsyon. O 'yun. Alok na maging state witness. Nabanggit po ito. Yes, anak siya ni Loren. Ay nagsalubong sa Office of the Provincial Prosecutor. Ano yung response ko na? Tahimik si DE ngayon dahil baka medyo marami po kasi syempre mga nangyayari at kailangan po sigurong konsultasyon pa. Hindi siya sumagot. Sir, dinanggit po ninyo, may mga binabanggit sa mga kontraktor na nagbibigay ng SOP at youth liberty to name names kung sino-sino yun. Unang-una po, tungkol kay DE Calalo,
naawa po ako sa kanya dahil alam naman po natin na ang kalakaran na ito ay hindi lamang sa unang distrito ng Batangas. Baka kabisado nyo po ang ibang mga distrito ng ating bansa na may ganitong mga kalakaran din. Nagkataon lang po na siya ang district engineer sa unang distrito at ang congressman ng unang distrito ay hindi tumatanggap ng SOP. At ngayon, sinasabi na may security risk dahil may malaking halaga na sa tingin ko pwedeng singilin sa mga kontraktor na gumawa ng mga substandard projects dahil nagbayad ang DPWH para sa, sabihin po natin yung in-inspect natin kahapon na flood control project sa Balayan na 15 Si ano ba, si Eric Buhain, ang dating yung congressman dyan sa 1st District ng Batangas, Mama Aurea Ortega. Naku po, mukhang delikado yan. meters na sheet pile ayon sa program of works ng DPWH na sa ating inspection ay halos 4 meters po lamang. Kaya, syempre medyo sensitibong bagay na pangalanan ngayon ang mga kontraktor na ito. Tama. At ang pinaka nakakaalam tungkol sa paano pinipili at paano dinadaya ang mga proyekto at mga kontraktor sa unang distrito ng Batangas ay walang iba kung hindi ang district engineer. At yan ay isang dahilan na pinapanukala ko po na siya ay maging state witness at sana magbigyan ng ating gobyerno ng protection ang ating mga state witness dahil to come out and speak openly about claims that can be made of these magnitudes on wealthy and powerful people can put the life of a DPWH employee at risk. Pero nasa DPWH naman po ang impormasyon ng mga listahan ng mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto sa bawat distrito. At mababanggit ko din po na hindi naman po sa sino ang nagbigay ng SOP. Dahil ang perception, hindi ko po ito ma-prove scientifically, pero ang perception po ay widespread ang kalakaran ng SOP. Ang sinabi po sa akin ay halos lahat ng mga contractors. Widespread talaga. Halos lahat ng contractors may SOP, mga kababayan, may kickbacks sa lahat ng mga projects. May tapyas. Diba? Bibigay ng SOP. Kaya siguro ang ating mga journalists ay pwede lang mag-research sino ang mga contractor. Sir, kung mayroong inspection yun at sub-standard, may legal action ba kayong gagawin? Ang DPWH ang dapat maningil sa mga contractor dahil pag may pinagawa ka na 15 meters at ang i-deliver ay 4 meters, dapat pong ibuo yung 15 meters. At kung ang isang engineer ay magsasign ng acceptance of work na 15 meters, ang actually 4 meters, yung liability also is on the engineer. Susan Ronquillo, shout out. Pwede nyo rin ba maipatawag as a resource person yung pinalitan po ninyong congressman, sir? Huwag ka galit. Nasa chair ng mga committee ng Kongreso po ang pagtawag ng mga resource persons. So, masisimula na yung TRICOM sa on infrastructure. Are you willing to reveal yung experience ninyo dito sa district ninyo para sa investigation? Of course, but I would say that this should not really come as a surprise that there is SOP in DPWH projects. I'm just stating it publicly now, but I think all of the reporters who are with us here have also heard the incidents of this elsewhere. And I hope that with pronouncements of President BBM, there will be a marked decrease in corruption in DPWH projects. Pero ang personal kong pananaw ay dapat hindi lang puro investigation. Yes, Ma'am Brenda Barton, no? I bet, pares tayo na kapag may bitay, mga kababayan, particularly sa mga corrupt officials ng gobyerno, di ba? Sigurado, mga kababayan, matatakot itong mga ito. Kasi masyado tayong maluwag. Yan ang katotohanan. Sa sobrang tawag dito, freedom natin, kalayaan para kumilos, magsalita. Ayan, lahat nagagawa ng mga taong ito na i-monopoly yung kalakaran pagdating dyan na imbis na tao po ang nakikinabang, sila lamang ang yumayaman. Diba? Tuloy si Mama Mona Nases naguguluhan na kung saan daw pupunta ang mga nangyayaring ito.
Well, mga kababayan, to tell you honestly, kahit ako hindi ko alam kung saan mapupunta itong mga bagay na to, but the good thing is, konti-konti kahit papano may nauhubaran. Merong mga nalalaman kung ano po ang nagiging tawag dito, tradition ba yan? Sa kanila, bakit laging may SOP? Bakit kailangan laging may tapyas? At bakit kailangan suhulan nila ng suhulan yung mga kongresista natin? 'Di ba? Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo hindi po magagawa ang isang project kapag wala pong pag-uusap ang mga ito. Kung may corruption sa isang ahensya, sigurado kasama dyan yung mga tongretista at yung mga senatong. Ang ating ginagawa. Ngayon, meron ng arrest. Pero kahit na, hindi naman yan magsusolusyon sa kasulukuyang Marisa Suzuki, 880 billion pesos proposed budget ng DPWH sa 2026. Dapat hindi lang tayo talk, dapat tayo mag-walk the talk. At sabi nila dapat ibalik ang bitay sa mga tiwaling opisyal. Kaya lang, sabi ko nga mga kababayan papayag ba yung mga senatong? Papayag ba yung mga tongresista? Siyempre, mga kababayan, kapag alam nila na sila ang maaring maging example dyan, tututulan nila yan. I-archive lang nila, patutulugin lang nila yan. In fact, mga kababayan, meron naman talaga tayong bitay Di ba natutulog lang ngayon yung bitay natin? Pero walang gusto mag-activate niyan kasi baka sila ang unang masampulan. Di ba? Kung napatunayan na widespread ang korupsyon sa DPWH, ang tanong bakit naman natin bibigyan ng 880 billion pesos pa ang ahensya at ang management na nag-oversee sa korupsyon na ito. Tama, kalakaran na yan. Congressman, inalok niyo ba si engineer na maging state witness, Engineer Calalo? Yes, as I stated in my statement just now, and as I can also confirm now, I proposed to Engineer Calalo when we crossed paths in the office of the provincial prosecutor earlier that he turn state witness and help us uncover corruption in the DPWH system. Ano po pagod niya? Same thing. Pag minority ang nag-propose ng bitay, alam nyo naman, ilan lang yung minority doon, mga kababayan? 5 lang. Sa senador 5 lang yung minority. Tapos overpower sila ng majority. Kung ang mga kontratista, mga senatong nandoon sa majority, mga kababayan, hindi po nila aprubahan 'yon dahil sila ang unang mabibitay pag nagkataon. Maging sa kabila po sa mga pakitongkitong na tongkratista. Sa ngayon po, siguro medyo overwhelmed lang si engineer sa maraming mga nangyayari kaya pinagdadasal ko na lang po na hindi man siya pa nakakapagsalita, magre-reflect po siya na sana ito po ay magiging isang public service din niya sa ating bansa. How important na maging state witness siya? I don't want to belittle the crimes that have been committed or alleged because, of course, there are laws that we must follow. But I'm just putting context also because the public is very interested now in ongoing investigations on DPWH employees. Mami PR, may mga mas guilty pa kaysa sa mga DPWH employees na ito. May mas guilty pa sa mga DPWH employees. Yan ang sinasabi ko sa inyo May nag-utos dyan mga kababayan na sigurado mas mataas sa kanya. Sinabi siguro, puntahan mo nga yun yung bagong congressman doon na newbie lang yun. Anuhan mo? Alukin mo ng ganito, 3% ng kabuuang project mga kababayan, which is total of diba, up to 180 to 360 million. Kaya lang, nung inutusan, akala siguro kayang tapalan ng pera. Mayaman na mga libiste at mga ligarda, kaya hindi nyo kaya siguro. O talagang may paninindigan lang. Minsan kasi kahit mayaman na 'di ba? Gusto pang magpayaman. Pero iba yung paninindigan ng batang ito, mga ka-GP. At para ma-achieve natin ang goal natin na mabawasan ang korupsyon hanggang wala nang korupsyon sa DPWH, hindi lang po dapat yung mga employees ng DPWH
ang dapat nating kino-hold to account. Oo. And I believe with the help of state witnesses, we can catch a bigger fish. Oo. You talked with Secretary Bonoan regarding this incident, tsaka yung wish nyo rin na maging state witness na ang kawani ng DPWH. I have not been able to talk to Secretary Bonoan, but I thank him for making his public statements yesterday, disowning the alleged acts of bribery, and pray that there will be more action, because the truth is, all of us know that there's a lot more like this. Nagkataon lang dito ay meron tayong hinuli. Ako naniniwala dapat si Secretary Bonoan, mga kababayan. Kahit sabihin natin sabi ng iba, wala na, baka GP wala naman siyang kinalaman dyan. Again, may negligence pa rin as secretary ng DPWH. As secretary ng DPWH, mga kababayan, dapat sila ay may initiative or may due diligence na ginagawa to inspect lahat ng mga project ng DPWH, di ba? Since na hindi ni sila ang nakatuklas ng mga bagay na yan, so dapat palagay ko may pananagutan itong secretary ng DPWH. Ang problema, mga kababayan, di naman na ano man lang, kahit papano i-sanction, di ba? Nahuli. Pero kung maging consistent tayo sa mga sinabi ni Secretary Bonoan, dapat po talagang much more than isang district engineer ang mahuli para sa mga action na ito. Tama. Discussion with this Secretary Bonoan regarding this incident, investigation. I would be glad to, but I think that he knows Ma'am Jody much more Zay. than me. So, nasa kanya na lang po kung ano ang nasa konsensya niya ang dapat niya gawin para sa ating bansa. What's next kung doon kay engineer? Siya ba ay commit sa provincial jail? Mayroon bang recommended bail for him? Ano pong napag-usapan kayo? Ang mga lawyers po ang mas makakasagot sa mga katanungan tungkol dyan. And I would just like to say that all of this public attention is good in general, but hopefully can be focused more on the corruption in DPWH, not just the bribery of one individual, because DPWH has an 880 billion peso budget proposed for 2026, and surely the... Teka lang. Maganda itong sabi ni James Cesar. Hindi ako naniniwalang hindi nakikinabang yang si Bonoan. Diba? Ay, Ma'am Irene Santiago, okay lang, kahit late ka, walang problema yan. Pero ako din, mga ka-GP Natics, hindi ako magpapaka-plastic. Hindi ko po sasabihin, mga kababayan, na walang kinahalaman etong si Bonoan. Although wala naman akong katibayan na siya ay nakikinabang dito, pero uulitin ko yung sinabi ko kanina na may negligence, mga kababayan, on his part. Diba? As a secretary ng DPWH, sabi ko nga, dapat magkaroon sila ng tinatawag po na due diligence sa pag-iimbestiga, pag-i-inspect ng mga nasabing proyekto. Bakit GP ang kahalagahan nang sila ay nag-inspect ng mga proyekto? Kasi mga kababayan, bilang secretary, alam mo naman siguro kung ano dapat ang inilalagay dyan. Substandard, ito ba ay nakasunod sa plano, something like that. Diba? At kapag nag-inspect ka at alam mong mali, tapos ito ay inaprubahan mo, mas lalo kang liable pagdating sa mga bagay-bagay, pagdating sa mga proyekto na yan. Diba? Siya ang talagang sisisihin. Kasi ngayon, lumalabas, meron ako nakita. Sabi dito nila, sabi nila Vic Rodriguez, sabi pa nung iba, dapat daw sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi din ni Baste, sisihin daw dapat si Pangulong Bongbong Marcos kasi siya ang Pangulo. Anak ng baka. Okay, sige, granting, sisihin si Pangulo dahil siya ang Pangulo. Okay, dahil sa mga project na to. Bakit tong panahon ng tatay mo? 11,000 o 13,000 flood control projects, saan napunta? May napala ba? Yari Di dapat sisihin din yung tatay mo. Diba? At kung may nakinabang, mga kababayan, kung mapapatunayan nyo na si PBBM ay nakinabang dyan sa mga proyekto na yan, di kasuhan nyo. Kasuhan nyo kapag natapos po, mga kababayan, ang kanyang termino, ipunin nyo lahat yan. Kasi
ngayon ay meron pa siyang immunity. 'Di ba? Pero bakit naman pa ang tanong kasi diyan, kung may kasalanan si PBBM, bakit niya pa iimbestigahan ang mga bagay na 'to? Bakit gusto niyang mag-hold accountable sa mga tao na may kinalaman dito sa mga ghost project at mga palpak na flood control project na ito? 'Di ba? Mga kababayan, yung iba nga dyan, sabi ko sa inyo hindi lahat ng katabi ng Pangulo, mga kababayan, ay dapat pagkatiwalaan. Yung iba dyan, nakangiti kasi nakikinabang. Pero pag nakatalikod ang Pangulo, kung ano-ano ang ginagawang kabulastugan at kapalpakan. Oh. Potential corruption. If we're talking about my statement that I was told that the SOP in the first district of Batangas is for projects that were already awarded, 5 to 10%. Bukod pa sa anuman ang nangyari na noon. And for future projects, outside of the context of these discussions with DE, I have heard, and I'm sure you have also heard, that SOPs for DPWH projects can be 15% or more. If in one district, there is over 300 million pesos possibly of SOP for a congressman per year, then there are actually far greater crimes being committed every day than the one incident that we happen to have caught last Friday. So yun po bang 3.1 million na kasi akwa na hindi sa inyo? Yes, if I can share about... Pag sinabing kalakaran na, mga kababayan, ito spread all over the country, talagang na to, hindi na basta-basta, di ba Ma'am Irene Santiago? Talagang masasabi natin, mga kababayan, na sanay na sila sa mga ganitong gawain, kaya wala na silang katakot-takot. Kasi alam nila, meron pang mga taong mataas na kanilang kapit. Contents also of our case. Oo. Ito po ay tama, Ricardo Cruz. At nakita po ng PNP sa isang supot na may kasamang resibo. Oo. Ng tatlong mga proyekto na nakakahalaga ng 104 million pesos, 3% of which is 3.1M. Kaya may ibang nagtatanong bakit yun yung numero may butal pa. Dahil yun po ay kinompute talaga bilang initial na SOP. Yun pala yun. Tatlong projects pala. Yung sa kanya, yung gustong i-bribe sa kanya. Tapos ang computation, mga kababayan, 3.1M. Yun yung laman ng paper bag na may nakalagay na Crocs. Diba? Kung ako alam mo, Congressman Libiste, binatukan ko pa yung engineer na yun Diba? Pero inyo, iniinsulto ka pa, nasasabihin, nakalagay dun sa lalagyanan, Crocs. Kung tinanggap mo yon, sasabihin sa inyo yan, crocodile din yan, bata pa lang, crocodile na. Diba? Mga kababayan, pang-iinsulto yun. Nakalagay sa paper bag, Crocs ang nakalagay. Kung ako babatukan ko talaga yon, o kaya tatanggalan ko ng buhok sa ilong, tingnan ko lang. Yari ka! Diba? Tatlong proyekto at meron pang isang contractor na sinabi sa akin ni DE, ready na mag-withdraw ng 15 million pesos cash. Kung nag-okay po ako, baka kinabukasan, pwede niyang ipadala na sana at gather sana pa si DE ng funds mula sa iba't iba pang mga contractors. Ang sinabi po niya ay marami na siyang mga contractors na nakausap na ready na magbigay. At again, I don't think that this is only in the first district of Batangas, but of course I can only speak for my district that I was quite shocked actually as a first-term congressman that these matters about SOP on DPWH projects are so openly discussed. Kakaupo pa lang bilang congressman, ang dami na pong mga contractor na lumalapit sa akin humihingi ng mga proyekto. At kaya pala, dahil hindi pala daw nagkakaroon ng tunay na bidding sa maraming mga DPWH projects, at least in the experience of the first district of Batangas, ang sinasabi daw ay ang congressman ang pumipili ng mga contractor na sila po ang bibigay ng SOP sa congressman. Ayan mga kababayan, congressman ang pumipili ng contractors. At sila nagbibigay ng SOP. 'Di ba? Kapag si Argo Bingot nag-flood, mga kababayan, pakitanggal niyo na ha.
Kayo nang bahala dyan. Makulit yan eh. Yung 3 projects na yun, upcoming projects to, hindi ongoing. Ongoing po, isa sa mga proyekto na binisita namin na pinost namin sa Facebook. Kaya din siguro, or maari, kaya isa sa mga dahilan na may interest ang ibang mga contractor na lumapit sa atin dahil ini-inspect natin ang mga projects sa First District ng Batangas kasama ang mga nasira ng mga projects. At ito po ay magagawa sa ibang mga distrito din. Pag ma-inspect mo, kahit bilang isang pribadong mamamayan, makikita mo naman na hindi tama ang nagawa ng contractor. At walang dahilan kung bakit hindi pinapaayos ng DPWH ang mga nasirang mga proyektong ito. Ito po ay isa sa mga nakikita natin na ginagawa na ng First District Engineering Office dahil sa ating ginawang investigasyon. Pero kaya ko po ito binabanggit dahil kung sa ibang mga bansa, hindi natin ini-inspect at kine-question bakit mali ang gawa ng mga contractor, minsan hindi nila aayusin. Ayun. Kaya din, importante na illegal at hindi dapat tumanggap ng SOP ang mga congressman. Dahil kung tumanggap ng SOP ang congressman mula sa isang contractor, hindi niya kayang questionin na baka babanggitin pa ng contractor sa media na siya po ay tumanggap mula sa kanya ng SOP. Tama, mga kababayan. Kasi, yun ang magiging ano niya magiging bala niya. Bakit mo kung may kino-question dyan? Ikaw nga, tumanggap ka rin naman. Diba? Tama yun, mga kababayan. So, dapat kung gusto mo yung questionin, yung mga proyektong palpak, dapat ikaw ay malinis, 'di ba? May clean hands ka, Sir Tony Ninubla. Kaya thankfully po wala po tayong natanggap ng SOP at hindi tayo tatanggap kailan pa man. Kaya tuloy po nating ipapa-inspect ang mga proyektong ito. At sana pwede tayong maningil sa mga contractors at ipasaayos sa kanila ang mga substandard na mga proyekto para kung billions per year ang ginagastos ng DPWH sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. Sana we get our money's worth for the new projects. Hindi na po mandadaya ang mga contractor sa mga darating na mga taon at yung mga nakaraang mga proyekto ay sana ipapaayos pa ng walang gastos mula sa gobyerno. Ano pong magiging kapalaran po ng mga dating contractors? Pakitanggal nga si Argo Bingot. Unang-una po, meron warranty. Kahit na tama ang gawa mo sa proyekto pero nasira siya, kailangan mong iayos within a certain period of time. Pero kung mali ang inyong gawa, at ito po ay supported naman by a comparison of the documentation and the actual work, then both the contractor and the DPWH will have legal liability. Kung ano pa po yung dalawang proyekto na hindi po hindi pa natin na-bisita? Yung flood control na propose namin po sa Facebook, nabisita namin at nasukat na po namin. Meron pong isa pa na nasira. Yun po ang Jokno Highway na inimplementa ng regional office ng DPWH. Ang focus natin ngayon ay si district engineer. Pero ang ibang mga proyekto sa ating distrito, lampas sa certain thresholds, ay iniimplementa ng regional office. Kaya ang pagbubusisi sa district office ay hindi pa nakakatugon sa issue ng implementasyon at gawa sa mga proyekto ng regional office ng DPWH. So doon sa resibo, sa ilang contractor galing yung 3 million? Isa pa lang. Sa isa pa lang. Hindi kasama yung contractor galing doon sa nasira na rin. Ang aming kaso ay may nakalagay na and others. So kasama. And others, meron pa talaga. John and Jane Doe ang nakalagay. Ang mga abogado po ang makakasagot na yan po Ako po, hindi lang pala si District Engineer, mga kababayan, confirm na meron pang Jane and John Doe, mga kababayan, na talagang madadawit dito at madadawit. Sabi ko nga po sa inyo open pa para maisama pa ang ibang mga contractors. At ang masasabi ko po ay ito. Si DE ay yung nagdala ng pera. Okay. Pero marami po kasing mga nag-comment parang hindi credible na si DE ay nagbigay ng pera. Yung perang yun, I can share now, ay nanggaling sa isang contractor ayon sa resibo ng kasama ng supot. At may... tagahatid lang si DE. Mga kababayan. Tagahatid lang si DE. So, pero, syempre, kasabwat si DE. Kaya, siya ang kung hindi siya magsasalita,
siya talaga ang makukulong. Di ba? Siya talaga ang makakasuhan. Kaya kung ako sa'yo, DA, makisama ka na. Dapat marunong kang kumanta. Dapat ang boses mo ay talagang plain. Di ba? Ang boses mo, mga kababayan, marami kang kakantahin. Isama mo na yung My Way. Di ba? Dapat mga kababayan, hindi siya sintonado. Kasi pag sintonado siya, siya ang mayayari. Oh, dapat ikanta niya na kung sino yung mga contractors or congressman or contractors na mga sinasabi dito na nagbigay po, mga kababayan, ng SOP or ng paunang bayad, bribery dito kay Congressman Libiste. Isa pang contractor na willing magbigay ng 15 million pesos kinabukasan. At yung mga ibang mga contractor ay gusto daw makipag-meeting na para magbigay din po. At ang ating research lang po ay ongoing pa tungkol sa mga projects at mga identities ng mga contractor na ito. Ito pong lahat ay ginagawa ng aking opisina in our own limited capacity. Hindi naman po kami technical office. Kumukuha lang kami ng mga consultants na technical. Pero, syempre, mas kayang ma-audit sana ng DPWH kung gusto nilang gawin. At ang District Engineering Office, syempre, ay well-positioned to do that. At si DE ang well-positioned din. Dapat kantay niya daw, and now, the end is near. Ayun nga yun. Ano ata yun eh. My Way yun. To seek out about the issues in the projects in the Batangas 1st District Engineering Office. Sana po mag-decide siya na maging state witness. Doon sa dalawang contractor na sinasabi mo, sa 3 million at saka sa 15 million, ilan pa yung gusto daw na makipagkita? Ang sinabi sa akin ni Didi ay marami. Marami. Sa listahan ng mga recent projects sa 1st District, baka more than 20. Even Naku po, ang dami. Ang mga contractors sa 1st District. Oy. Pero may iilan sa mga contractor na ito who have cornered the lion's share of the projects. Naku po. Nakausap na daw ni DE yung mga malalaking mga contractor dito. At ang sabi po ni DE ay yung mga contractors who have cornered the lion's share of the 3.6 billion pesos of DPWH projects in 2025 of the 1st District of Batangas ay nagsabi na sa kanya na willing silang magpadala ng suporta para sa aking mga programa, quote unquote. Willing magbigay. Dalawa po ang mga punto. Unang-una po, tinalakay namin at the onset of our conversation last Friday na ini-inspect ko yung mga nasirang proyekto at tama daw na dapat ayusin ng mga kontraktor ang mga proyektong ito at kasalanan daw nila na hindi nila ito ginawa noon pa until the time na ako mismo ang nagsilip nito. At sinabi din niya na gusto nila akong i-meet kasi ay may pag-amin. Ibig sabihin, mga kababayan, para hindi sila lumalabas nga dito dahil sinisilip ni Congressman Libiste yung mga mali doon, mga kababayan, inuunahan na nila kung wag mo na kaming imbestigahan, ito na lang para sa'yo, for the boys. Pag kulang pa yan, sabihin mo lang ha, pag pumapayag ka na sa mga ano natin, usapan, mag-meeting tayo. Mula pa nang ako'y nag-assume office, marami akong mga contractor na gustong mag-meet. Pero hindi ko po na-realize na ibig sabihin pala ng mag-meet ay hihingi sila ng mga kontrata. Nako po. Yung pagbibigay nila ng SOP, kahit na na-award na sa kanila ang mga proyektong ito, may maraming dahilan. Pero maari, this is only an inference that maybe you can also make, ay ito ay para makapasok sila para sa mga projects for 2026. At ito ay isang point na gusto ko din po sanang mag-bring out. Kahit na hindi ako kukuha ng SOP, sinasabi daw, naka-factor in na na may 10 to 20% ang mga congressman sa costing ng mga DPWH projects. Magkano, mga kababayan? Magkano daw ang cut? Kukuha ng SOP. Sinasabi daw, naka-factor in na may 10 to 20% ang mga congressman sa costing ng mga DPWH projects sa unang distrito ng Batangas. Ay wow! 10 to 20% agad
Angkat, mga kababayan, nasa costing. Magaling, magaling, magaling. Madali kang ang yumaman talaga dyan. Sabi ko nga sa inyo pag gusto mong yumaman, mga kababayan, pumasok ka sa politika. Ayop! At sabi daw, kung hindi ko kukunin yung 10 to 20% na ito, may ibang kukuha. Halimbawa po, yung mga ibang nasa loob pa ng DPWH. Kasi yung contractor, maaring magbigay na ng SOP na ito. Kung hindi ko kukunin, baka kukunin na lang daw ng DPWH engineers. Ngayon, kung sabihin po natin, lilinisin natin yung bidding moving forward sa 1st District ng Batangas at makakatipid ang ating distrito ng 20% sa cost ng lahat ng ating mga projects. BMB Lucy, babalik lang po sa Treasury, hindi magsistay sa 1st District ng Batangas. Kaya ang isa din sa mga reforms na gusto ko din i-propose, thank you for asking me a question, now I can bring it out, is dapat may incentive naman na maging efficient at malinis ang mga district engineering office para sa kanilang mga distrito. Walang insentibo kung yung savings sa malinis na procurement ay ibabalik lang sa national government. Dapat, kung malinis ang iyong distrito dahil hindi kumuha ng 20% yung congressman, yung 20% na yan ay mapakinabangan ng distrito ng congressman na yan. At kung ganyan, sana mas marami pang mga congressman ay hindi nakukuha ng 20%. Maybe get your statement about sa sinabi ni Senator Dean na yung mga DE nagsisilbing parang backman or legman ng mga contractors. So, you get your statement. Bilang bagong halal na congressman, ang alam ko lang po ang unang distrito ng Batangas. And then, as a neophyte lawmaker, how do you handle this? Pero ayaw ko pong i-blame sa mga DE, pati sa mga contractor. In the case of the 1st District ng Batangas, hindi po yung DE at yung contractor yung mastermind ng mga supposed rig biddings sa DPWH. Nakwento din po sa akin ni DE, hindi daw sila sa DE office yung BMB Swami, nakikipag-coordinate minsan sa mga contractors. Mag-advertise lang daw sila ng bidding at may mga contractors na magbibid at baka daw nag-uusap yung mga contractors at may isang nananalo. At ito po ay hindi daw sa kadalasan ino-orchestrate ng mga empleyado sa DPWH 1st District Engineering Office. Maliwanag na talagang scripted yung ginagawa nila, mga kababayan. Nag-uusap-usap sila. Tapos, syempre, sa pag-uusap-usap na yan, kasama na, syempre, yung mga congressman, yung mga senatong, kung sino-sino pa dyan, lalagyan at lalagyan nila yan para pagdating ng panahon, mga kababayan, walang sisita sa kanila. May ibang nag-orchestrate na mas malaking tao pa kaysa sa mga empleyado ng DPWH. Sino daw po? Or did you get any indication as to? Alam niyo naman po sino? Paano po ba nasasamang SOP? Hindi ko alam kung ano yung proseso nila pagdating sa Ma'am Emilia Agustin, kung yung paghiram ba ng lisensya, yan ba ay tawag dito, mga kababayan, yan ba ay legit na pwedeng manghiram ng lisensya ng tatay mo, ng kamag-anak mo, ganun. Kasi narinig ko yung Diskaya, 'di ba, nanghiram ng lisensya sa tatay nila. Tapos sila ay yung nakikipag-bidding, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ganun ba yon? Hindi ko kasi alam kung paano yung proseso pagdating sa ganyan kung pwede bang ipinapahiram ito, 'di ba? Sa interview ng mga Diskaya, sabing ganun, sinisingil tayo ng license fee ng tatay daw ni Diskaya, mga kababayan. Hindi ko alam kung pwede talaga yung ganun. Sabi ni Gerald Fidel, yung malawakang corruption ay isa sa mga plano din nila para isisi sa'yo, PBBM, hindi mo ba nakikita? Kaya nga mga kababayan, isa pa, merong nagsasabi dito, nabasa ko lang din kanina, na kapag si Torre, mga kababayan, ay tuluyan na talaga, wala nang nangyari, ay mas madali na, baka mas madali na mapabagsak si PBBM. At yan naman ang pag-usapan natin ngayon. At iwanan na natin itong si Congressman Leandro Libiste, pero tayo po ay mag-iiwan ng isang snappy salute sa iyo, sir. Dahil talagang hindi mo tinanggap ang naglalakihang mga pera na ino-offer sa iyo. Siguro kung ibang mga kongresista yan, ay talagang agad-agad na dadamputin or agad nakakagat dito po sa mga ipinapain ng mga buhaya. Diba? Pero iba ka po. Sabi ko nga
snappy salute sa iyo, sir. Kudos na isinisiwalat mo ang mga ganitong bagay na maaring yung napupunta lamang sa iilan ang makikinabang ay ang taong bayan kapag tinanggihan ng mga kagaya mo, 'di ba? At syempre mga kababayan, mga ka-GP Natics, pag-usapan na rin natin itong last na topic na kung saan po mga ka-GP Natics ay ngiting tagumpay itong si Amy Marcos sa pagkaka-appoint po kay General Nartates bilang kapalit po nitong si General